Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po tutok tayo dito sa katatapos lang na round number 9 ng ongoing US Chess Championship. Ang nakalaro ni Wesley, walang iba kung hindi ang lagi na niyang nakakalaro din na si GM Sam Sevian. Mamaya po tingnan natin ang standing at yung pairing naman nila possible ng round number 10. At bago tayo magsimula mga kamatsas, yung palagian po natin ginagawa, ICC time muna tayo, sandali lang po ito. Meron silang tinatawag na limited time achievement. Halloween limited time achievement. Claim at least 2 crowns to earn it. Stack it every day. Ikiklik ko po yung play quest ha. Ano bang mangyayari? O tingnan po natin. Ayun, so lalabas po yung puzzle. So ito po yun, ito yung isosolve natin. Pakilapag nyo po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. At lalapag ko din po doon, nakapin yung link kung wala pa kayong Internet Chess Club para makapag-create na po kayo ng free account. Free lang po dito sa ICC mga kamatsas. I-enjoy nyo na po ang pag-solve ng puzzle, paglalaro, mag-training po kayo. Napakagandang gamitin ng ICC. Okay po? So lapag nyo lang po ang inyong mga kasagutan. Pwede nyo pong i-post ito para mas makapag-isip kayo ng matagal. Alright. Ang ginawa dito ni Wesley, nag D4, Knight F6 si Sevian, C4, E6, Knight C3. Pinasok po ang Nimzo Indian at nag Queen C2. Classical approach, nag D5 at nag A3. Ayan, para hamunin na kagad ang bishop. Kakain ba o aatras? Kina-capture talaga yan para makatipid na po sa timing ng pagkalabas or ng development. So capture, castling at nag-E3. Yun nga lang dito mga kamatya, syempre, nasa kamay kagad ni Wesley ang dalawang espada. Iba pa rin pagka bishop pair, malakas yun. B6 para i-develop naman ang bishop at dito nag-Knight F3, nag-Bishop B7 at nag-B3. Ayan, meron kasi akong inekis lumalabas, nagpapump na dito sa gilid ng screen ko. Knight BD7, kaya po nag-B3. Sa malamang dito i-develop ni Wesley ang bishop. Rook C8 at nag-castling C5. Ayan. So yan po talaga ang pagkakilanlan sa Nimzo Indian. Yung talagang gumaganyan. Sumi C5, dumi D5. Gusto kagad may mga salpukan kagad na magaganap sa sentro. Yan po ang Nimzo Indian defense eh. Rook D1, additional na dagdag para talagang ready ang pukpukan sa sentro. At kinapture na po ni Sevian, capture, kinapture uli ang D4 and kinapture din ang pawn. Dito po kailangan kasi pawn ang ipang capture. Hindi knight, hindi queen, hindi rook. Bakit? Kasi imagine niyo po, halimbawa itong knight, yung pawn sa C4 ma-isolate. Masisira ang pawn structure. Kaya pawn ang pinangka-capture dyan para kahit hanging pawns kung tawagin, pero yung bishop naman makakawala na, maluwag na yung options of developments, and then kontrolado pa yung important squares na maraming gamit itong D4 na to. At nag B5, samantalang si Sevian pilit na gustong bungiin ang pawn structure talaga ni Wesley. Pinush lang C5 para manatiling solid, Bishop C6 depensa, at nag Rook B1 inatake ulit, nag A6 depensa, at nag-Knight E1. Ayun. So dito po sa usapang novelty, ang novelty ay Rook B1. Ang old line na book line ay Queen B3. Yan pa yung nakatala, recorded, nangyari pa exactly sa position na to. Rook B1 pala, yun na yung novelty. Ayan, sa mga nagtatanong po, Coach, nasan yung novelty? Ang paghihiwalay ng bagong tira at lumang tira. Bishop E4, inatake dito ni Sevian ng Torre, Rook A1, Knight B6. Hindi pwedeng capture, nakapin, at yung Knight pupunta yan sa gitna. Ayan. Kagandahan dito, bagamat merong malakas na pass pawn dito si Wesley, pero yung D5 naman, kuhang-kuha na, buong-buo na yan. Pagmamay-ari na yan ng black. Nag-Bishop G5, pressure. At nag-Bishop G6, umalis muna, baka mamaya matimingan ng atake yan. Bishop F3 at nag-Knight D5, nag-Queen B3. Ayan yung mga binibiling sinasabi ko palagi. Islog-islog na mga napaka-importanteng silent positional move mga kamatsas. Kinapture na po yung Knight, obligadong mapabalik ang Knight at nag-A4 para basagin na po ni Wesley yung queenside pawn structure, pero sinuportahan ni Sevian, capture lang din ng pawn, at dito nag-Knight D3 para ilalagay sa malamang sa B4, at kinapture na rin po din na pinatagal ni Sevian, baka mamaya maglikot-likot pa yung Knight na yan kung ano pa magawa. Rook D8, pressure sa D4, at nag-Rook B1, atake. Knight to D5. Ayan, nag-decide dito si Sevian na parang gustong ibigay na to, parang buong-buo na. Hindi pala pwede. Hindi pala pwede.
kinapture ni Wesley muna yung knight. Kasi po, kung papabilis na parang tipong may excite, may ganun, double. Aray ko, ang sakit. Makukuha, Tore. Kaya dito, kinapture muna, niligpit muna yung knight, capture at niligpit yung pawn sa b5, pumatong para babawi at nag-queen b3. So, ang big challenge dito ni Sevian, papaano babawiin ngayon yung isang pawn? Nag-g6, pasingaw muna. Kasi po dito, kung mapapadali o magmamadali ang black na bawiin yan, kain-kain, mag-rook b8 check, harang, obligado, and then may rook takes, o makikipagsabayan lang pala and then c6 eh. O wala pa namang back rank matches eh. O ayan may strong pass po. Halimbawa kung mag queen d6, hindi pa naman delikado to kasi anytime meron namang back rank eh. O pasingaw muna h4. O capture, mayroon pa ring check doon. Halimbawa magpasingaw naman ng black, di queen b7 na. Ayan. So dito po mag b7 na medyo wala na. 50-50 na po dito ang black pagkaganyan. Ang lakas ng pass po eh. O balik tayo. Nag G6, G3 lang, pasingaw lang din. Ayun, capture. Nag-rook C1 muna si Wesley. Ayun. Pero teka muna mga kamatsas, wala ba talagang, wala talaga. Equal pala talaga. Good move pala talaga yung pasingaw na yon. Rook B7, gaganon lang no? O Queen C8 lang. O Queen F4. Queen F4 mas maganda. O kaya nag G3 si Wesley para walang Queen F4, pero kinapture na Rook C1 muna para may pang-support, magpupush, strong pass pawn. Pero nag Rook D3, kinulit muna yung Queen B1 para protected pa rin ang back rank. At nag Queen C6, Rook B6, Queen F3. Ayun na po, mag-Rook D2, Rook B8, bawas muna, trim muna, trim. Nag Queen C6, nag H4, extra pasingaw ng King, extra space. Ganun din po, ginaya lang ni Sevian. Hinain-kain na at nag-Queen B6 at nag-Rook C8 lamang para mapanatiling naka-block. Hinain na and then time na po ng King activation. King activation, yun nga lang po sa ganitong level ay wala na. Minamani na nila to. Alam na nila to Malapit kasi yung King sa pawn O gumanon, E5, kain-kain, check, angat, check, ganon. Pupunta dito. C6, King E6 ulit. Diba? Nag-Rook A8. Bakit kaya hindi gumanon Parang tipong pag nag-C7 ganun, parang type kong kainin yun tapos ganun. Sa bagay, Rook in pawn Gaganon lang din Tipong may bawi lang din equal talaga. Gumanon, check, ganon, E4, check, ganon, kain. Chumek muna para lumayo yung King. Very good tempo by Sevian. Kain-kain, ganon, 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 ganon. Lumabas parang mas naging aktibo pa yung ayun, ubusan ng pyesa, King na lang po ang natira. Wag kayo may inis kay Wesley mga kamatsas Napakaganda pa ng estado ng kanyang score. Wag kayong mag-alala, nasa top siya. Mamaya tingnan natin ang standing. Ngayon naman, silipin natin ang naging laro ng nagkapisakang laban. White dito si Niemann, nagbukas ng E4. E5 naman si Liang, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Pinasok ang paborito ni Wesley Berlin. Pinasok talaga yung main line na ganun. Yung queen to queen. Matagal na nating nakikita to. Parang piano na lang sa daliri natin to, mga kamatsas. Yung queen to queen version ng Berlin, Pero, ang naaalala ko dito, mga kamatsas, yung laro ni MBL kay Wesley. Ilang beses tinamaan si Wesley kay MBL. Hindi umubra yung Berlin ni Wesley kay MBL talaga. Pero, this time, tingnan natin. Kasi it's a battle of endgame na, mga kamatsas. Ewan ko kung anong progress pa dito gagawin, pero battle of nerve, battle ng experience at tibay pagdating sa endgame. Ayan, tingnan natin yung sayaw ng nila. Okay, nag H5 para wasakin. Ito ba yung novelty pa? Ito ba yung bookline pa? Sorry. Novelty na yung H5 kasi ang old line ay may tumira exactly A5 last time. Pero itong H5, F3, it's completely new game na. Ika nga. So F3 para pagtibayin ang G4, saka nag-A5 dito si Liang, nag-A4 para pantay lang ang space. Rook A6, ayan. Kumbaga gusto ko agad makilam ng tore sa eksena ng laban. At nag-Knight F4, pineresure na yung H5, napilitan ng kumapture dito si Liang. Pero dapat pala mga kamatsas ay G6 lamang ang pinapatira ng computer dito. Kumbaga maintain the tension. Diyan muna yung H5 and then i-timing muna. Pero dito napadali ang kain ni Liang, kain-kain, nag-C5. Okay, para magkaroon ng access control sa 6th rank. Pero yun nga,
Binigay ngayon D5, pasok agad si Niemann. Bishop D8, depensa sa pawn at nag-bishop F4. Mukhang mag-E6 and then matarget yung C7 later on. Inunahan kagad ni Liang at nag-rook H1. Ayun, inagaw or gustong agawin yung H-file. O kasi pag nakipagkainan, mga kamatyas, imagine niyo po, makakapasok yung tore. Makakabulabog sa king side eh. Kaya hanggat maaari, iniwasan muna ni Liang. Pero ayun na, nag-bishop G3. Ang plano na nakikita ko dito is yung gapang ng F4, F5 na makapanggigipit sa position dito ng black. Nag-bishop D7. Mukhang susundot dito ng bishop C6. Sinifur muna, nag-safety muna si Niemann na talagang gusto niya siguraduhin yung D5 matibay, talagang pinako muna yung knight sa D5 at nag-B6. Ayun, ito na yung hindi maintindihang positional approach dito ng black. O binad mo ba ng computer? Kumbaga, ano yan? Bakit ka gumanyan? Sabi ni Stockfish. Pero bishop C6 lang daw po ang tira. Dito pa rin ang logical move pala. No? Okay, balik tayo sa B6. B3, okay. Sinafety muna na kapag aalis na yung tore, yung pawn sa A4 ay hindi na hanging. May suporta na. At nag-C6, pinaalis na. Knight C3, Bishop C7, Rook E1, suporta muna. King D8, and Rook H7. Kumbaga dito mukhang parang ayaw munang pagalawin ni Niemann yung mga pyesa. Gusto niya pagbantayin ng mga pyesa ni Liang. At nag-King C8, takbo naman hanggang dulo para at least medyo mapalayo-layo yung Black King sa eksena ng laban. At dito nag-Knight E4. Kain to may Knight G5. Okay, tama ba? Nag-Rook E7. Pero teka muna mga kamatyas, medyo naguluhan ako. Pag kinapture kasi ito, akala ko gaganon kasi napansin ko kain, nakatread din yung tore. Kakainin lang pala and then lilipad ng buong buo. Ayun, okay? Wins in exchange. Lalabas ang puti pagkakinain. Pain yung pawn E5. Kaya nag-Rook E7 lang dito si Liang. Nag-Knight F2. Ayan, nasarapan ng kakasayaw. Maneuver. Maneuvering. Pero dapat daw po ang tira ay Knight G5. Diyan pala. Mas matapang itong Knight G5. Ayan. So, diyan pala ang tama, ano? Paano kung gumanon? Pag gumanyan, kakainin lang. Kain dito, kain lang. Pag kinain dito, Knight E4. Parang okay lang. Teka muna mga kamatyas, ano? F6. Kain, Rook E1. Hindi mo nakakainin to, sorry. To maintain the big advantage, mag F7 muna. Threat muna yung tore doon. Pag chumek naman dito, ganun lang eh. Ayun. So dito po ay magkakaroon kasi ng strong pass po. Halimbawa, gumanon o di sa kakakainin to. Wala na. Naihatid na yung po ng maayos sa F7. Okay po. So malakas sa puti yun. Balik tayo dito sa Knight F2. Nasarap pa ng kakaikot. Nag-F5. Okay. Hindi pwedeng capture. Nakapin. Basag, G5, Rook F8, Bishop F4 para walang option na maka-F4, makagulo-gulo pa. Bishop to E8, pupunta doon. Rook H1 balik, Bishop G6, nag-Knight H3. Aalisin po yung Bishop, imagine niyo po magda-Knight F4 yan. Very strong. Rook D8, silip. Kung ako titingin mga kamatyas parang okay naman kasi may silip nga sa D3, malakas na nakaka-pressure yung pasok. Pero bad move ang gusto ng computer ay Bishop F7 mga kamatyas. Ayun. Balik tayo sa Rook D8. E6. Ayun. Natumbukan ng good move. Exchange pero hindi tinanggap muna. Rook D4 muna. Kinain-kain at nag-King G3 going to F4 na po yung knight. Grabe no? Nilinkis pa unti-unti ng positional play. Nag-B5 para wasakin na yung mga pawns na yan. And then kinapture at dito po mga kamatyas yun lamang nakalagay dito, lost for Liang. Bakit po? Kasi pag kinapture, may Knight D5 na papagapang double pala. Lalabas yung B5, balagbag, kinapture lang. Patalo pala yun sa black. Kaya dito napansin ni Liang, yung bishop patay, yung tore patay. Ang gumagana na lang tore, pero gaganon pa yan mamaya, makukuha pa yon. Game over mga kamatyas. Positionally dead ang ginawa ni Niemann kay Liang. Di man lang nakapalag, ano? Talagang parang hinawakan talaga, ginapos yung position eh. Yan po mga kamatyas. At dito, silipin po natin ang kanilang standing. Nangunguna si Fabiano Caruana. Grabe pala, no? Lamang na ng 0.5 pala dito si Caruaning. Grabe pala, no? Nakagapang pala ng paunti-unti yon. At si Wesley, 6 points, not bad for second place.
Pero dapat mahabol pa si Fabi. Gusto ko mag-champion si Wesley hangga't maaari, no? O, ayan. So, yan po ang standing mga kamatsas ha. O, pwede nyo na lang pong i-post kung gusto nyo makita ng madiinan. Okay, at dito tayo. Ang kanilang pairing for round number 10 kalaban ni Wesley ay si Darius Zerks at ang kalaban naman ni Niman ay si Sam Sevian. Ayan po mga kamatsas. Okay, so palitan lang sila no. Yung kalaban ni ni Wesley sinusundan ni Niman, napansin ko. Nakalaban ni Wesley si Sevian, si Sevian naman kaharap ni Niman ngayon. Si Woodward, yan, kaharap din naman. Lahat naman sila maglalaban mga kamatsas kasi round robin. Yung nga lang pagka round robin kasi may pattern yan. Kumbaga kung minsan kung yung kalaban ng isa, susundan mo lang yun. Lahat ng makakalaban niya next round mo, may mga pattern yan eh. At silipin po natin sa women's naman, sino na ba leading dito sa kanila? Si Satonski na po. Hindi na pala si Alice Lee. 3 na po silang 6. 2 na talo ni Alice Lee. Nahabol pala. Carissa Yip, ayun na naman At si Megan po, ayun, nananatiling nasa baba. Talagang mabigat po labanan at bagong salang pa lang naman po mga kamatsas. Pero nako, for the coming mga tournaments pa, talagang lalakas yan. Pinakabata naman siya dito mga kamatsas. So good luck sa iyo Megan Paragua, and then kino-congrats natin palagi ang kanyang mga magulang dahil very talented po si Megan at marami pa yang ilalabas na kalakasan at talent pa na madidevelop for the coming future ng kanyang chess. So suportahan po natin si Althea Megan Paragua. Okay po, maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo. Kung kayo may mga suhestyon at anumang saloobin na sa isip nyo, anuman yan, lapag nyo lang sa comment section below. Mag-uusap po tayo, magde-react ako doon mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.